Maraming salamat at sa wakas narito na tayo sa awarding. Ilang beses na postpone, ilang beses sa nauudlot, pero sa wakas andito na tayo. Higit sa lahat, gusto ko magpasalamat sa aking pinahirapan ng bonggang-bongga, DTI Yusek Rafaelita Aldaba. Masyado siyang nahirapan sa amin, pero nakita naman ninyo, sa wakas, andito na kami at nag-level up na ang DTI. Huwag mo isumbong kay Sekretary. DTI ASEC Lenny Baluyot, maraming salamat rin po. Dahil sa wakas, sinama yung online na pinakamamahal ko. Ayaw na ayaw nila isama, hindi daw art yun. Sabi ko, negosyo. Basta kung ano, pinagkikitaan, go na. Ayan, sa wakas. Andito rin ang Director General ng IPOPHIL, Roel Barba. Nasaan ka na? Ayun, saan na siya? Naku po. Anyway, kailangan natin yan kasi parati tayong ninanakawan ng todo-todo ng ating mga copyright. Deputy Director General Anne Claire Cabuchan ng IPOPHIL, ayan, present. Ayun. Maraming salamat at todo sip-sip kami sa inyo dahil kinakailangan pag-aari ng ating mga artist ang kanilang linikha. A very pleasant good evening to all of you. And the long wait is finally over, and I apologize for the constant delays. This is the first time we launched this award, and like many other awards, it has taken a while. The competition has been stiff. The rules keep changing, and most of all, the budget for the government was not always forthcoming. Nevertheless, here we are, against all odds, for the Young Creatives Challenge YC2, our grand finals and awarding ceremony. I'd like to congratulate all the participants for reaching this milestone in our artistic journey. In the face of many challenges and obstacles, you have indeed persisted, honed your skills, and unleashed your creativity in the most remarkable ways. Sabi nga ni Nora Honor, walang himala. Tayo ang sadyang gumagawa ng mga himala. Our lesson is one of hope. Panindigan mo ang sarili mo. Pangatawanan mo, maniwala kayo sa talento ninyo. Alam ko na lahat tayo ay excited na para malaman kung sino nga ang nagwagi. Ano ang resulta ng ating patimpalak. Sabi ni Marie Chris Vermont, eto na naman at halos di mapakali sa damdamin na pinakamimithi. Paano ba naman kayo makakapili sa 1 milyong piso ang grand prize ng ating 7 mga kategorya? Ayan. Pumalakpak naman kayo sa 1 million pesos. Dahil labis-labis ang paglaban ko dyan at tinutulon nila ng todo-todo. Bakit na 1 million? Eh sabi ko, tinitiway naman ninyo lahat ng talent fee. Sige na, mag 1 million naman tayo for a change. Ayun. Kaya nag 1 million po. Hayaan mo na, sabi ko, pagbigyan. Lahat siguradong nang makakauwi ng may 50,000 pesos sa angka pa. On top of that, tinanggap niyong 30,000 pesos nung pumasok kayo sa semifinals, di ba? Alam kong magkahalong kaba at saya ang nararamdaman ng ating mga kalahok. Siyempre, kami din, excited. Mapakinggan ang ating winning entry sa songwriting. Sabi nga ni Maestro Ryan Cayabyab, ang una kong winner sa Metropop, kay ganda ng ating musika. Kaya excited din kami. Sa mga hindi po nakakaalam, ang programa pong ito ay patuloy lamang ng aking pagsuporta sa ating malikhaing Pilipino. Sinimulan po natin nung 1977, kaya yung mga kasing edad ko, magkabukuhan na po tayo. During the launch of Metropop, yung ating song festival. Alam natin lahat kung ano ang naging resulta noon. Hindi nanalo ang sumikat. Subalit na-discover natin ang talento ng isang Freddie Aguilar at naging worldwide sensation ang kantang Anak.
Sa hanay naman ng pelikula, sumuporta tayo gamit ang Experimental Cinema of the Philippines, itinatag noong 1982. Experimental cinema ang tawag namin, hindi naman namin alam, indie film pala yun. Pero ngayon, natuklasan na yung pala yun, wala pang pangalan, ginagawa na. Alam naman natin ang naging resulta ng ECP, ito yung naging parte ng produksyon ng Himala, Oro Plata Mata at iba pang pelikula. Bukod dito tayo tumulong sa industriya gamit ang ating sariling pagsusumikap bilang producer ulit. Pamilyar marahil kayo sa pelikulang Pintakasi noong 2011, halong animation at multimedia sa pelikula. Kaya mabigat ang inaasahan natin sa mananalo ngayong taon. Inaasahan natin makakadiskubre tayo ng mga bagong talento na maihahanay talaga natin. Sa mga Freddy Aguilar, katulad ng sinabi, Peke Galyaga, Louie Ocampo, Ryan Cayabyab, napakarami pang iba. Nung sumikat ang anak, identity ko po yan kasi ako yung anak ni President Ferdinand Edralin Marcos noon. Ngayon may mga anak na rin ako at malalaki na, matatanda na rin sila. Baka naman pwede na masundan ng isa pang kantang Pilipino, isa pang anak na makakabighani at talaga malalampasan ang iba't ibang world hits. Yan ang aking inaasam-asam. Ngayon na tumanda na tayo, naniniwala ako, may ikalawa pang anak. Bilang isang senador, dinala ko ang aking hilig na suportahan ang creative industry sa pamamagitan ng pagiging bahagi at unang nagsulat ng Republic Act 11904 or yung Philippine Creative Industries Act, the first legislation that finally recognizes the contribution of the creative industries in its various sectors and modes to our GDP and the entire national economy. Hindi lamang nagtatapos sa pagsulat ng batas at pagsuporta sa industriya, bilang bahagi ng aking advokasya sa kabataan, gusto natin ngayon madiskubre ang natatagong talento ng kabataang Pilipino sa creative arts. Ganyan talaga, habang tumatanda, nag-iisip bata. Ang proyektong ito ay bahagi na lamang ng aking karanasan bilang miyembro nga ng Kabataang Barangay, nung sinaunang Metropop, nung experimental cinema na hindi pala. Sana makasama ang YC2 sa listahan ng mga pumatok natin proyekto. Kung sa Ilocos Norte, ako yung nag-umpisa ng Himala sa Buhangin, baka dito sa DTI, tayo na rin ang maging ina ng YC2. I would like to extend my heartfelt gratitude to the Department of Trade and Industry, the YC2 team, to all the judges from the 7 categories: online content creation, game dev, animation, graphic novel, playwriting, screenwriting, and songwriting. Maraming salamat sa ating mga judges for making YC2 possible. Inaasahan ko na meron talagang pumatok sa mga nadiskubre ninyo at sa ating mga winners. Hindi pa ninyo alam, pero panalo na kayo. Congratulations once again. You are the future of the creative Philippines, and the world eagerly awaits the brilliance that you will undoubtedly shine upon them. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay ang malikhaing Pilipino. Mabuhay ang young creatives. Maraming salamat po.